samahan nyo nga akong tumawid pa ba yan dahil magpapakilay nga tayo. Kaso nga lang ay hindi ko nga alam kung bakit ganyan ang nangyari nyo. Skaday! Maaga nga akong kumilos ngayon mga mare dahil naka-appointment nga ako sa pagpapamicroblading doon sa bayan. Alas 6 pa nga lang ng umaga ay dumating na nga ang biyahe at dito nga ako nasakay sa bangkang Luchi. Si Buyok nga sana ang kasamahan ko ngayong araw kaso nga lang mga mare maggagawa nga daw siya sa laot kaya naman si Ate Megan na nga lang ang aking naisama. Si Storm naman ay alaalaga ng kanyang lola pero maya-maya nga lang ay uuwi na nga rin si Buyok galing sa laot. 2 oras nga ang biyahe ng bangka mula dito sa aming nayon papunta sa bayan mga mare at pare pero bago nga kami lumarga ay dumadaan nga muna ang bangka dito sa barangay Habagatan dahil i-check nga muna ng mga Coast Guard. Titingnan kasi nila mga mare kung okay ba yung capacity, kung nakasuot ba ng mga life jacket ang mga pasahero, mga ganun. Simula kasi nung may nalubog na bangka dito sa amin sa isla mga mare at pare ay talaga naman naghigpit na nga ang Coast Guard pero mas gusto ko naman yun dahil hindi na nga ako natatakot lalo na nga kapag malalaki ang alon. Ma-share ko nga lang pala sa inyo mga mare at pare na sa isang araw ay piyesta na nga sa 4 na barangay dito sa amin sa isla na kung tawagin ay Habukaygo or Hanosa, Buhangin, Kaytobe at saka ang Gulod. Hindi na nga rin pala ako inihatid ni Buyok ng aming bangka dahil palagi nga akong umuuno sa hapon at medyo nakakatakot nga ako kapag kayong bangka namin ang gamit. At makalipas nga ang 2 oras ay sa wakas ay nakarating na nga rin ho kami sa bayan. Hindi ko na nga matandaan kung kailan ba ang huling tawid ko mga mare dahil palagi nga akong nagpapabili kay Edison kapag may kailangan ngang bilhin. Hindi nga kami nakapag-almusal ni Megan bago kami umalis kaya sabi ko nga sa kanya isa bayan na nga lang kami kakain kaso nga lang ay 9 na nga nung dumating ang bangka dito sa bayan at late na nga kami dahil 8 AM nga ho ang appointment ko. Malapit lang naman yung pupuntahan namin ni Megan mga maret dito nga lang ho yun sa may Pantok Pataas dito sa may Binangonan Rizal at kapag nakita nyo na nga yung St. Bernard Infirmary and Multi-Specialty Clinic ay meron nga hong nakalagay na signboard doon. Tapos ay dediretsuhin nyo nga hala. Pasensya na nga ho kayo sa boses ko mga mare at pare dahil umatake na naman nga ang aking allergic rhinitis nyo. Skuday. Ay kung bakit sumasabay sa aking pag-voice over ay nakakaiyam mo. Malaki at maluwag nga itong kanilang lugar at natuwa nga ako mga mare dahil meron pa nga kapihan pero pumasok nga muna ako sa loob para i-check nga muna ang aking appointment. Nagulat nga ako mga mare pagpasok ko ay very sosyalin nga ang loob pati nga yung mga staff nila ay very accommodating din naman. Hindi nga kayo maiinip dito sa pag-aantay dahil meron nga silang TV sa waiting area at meron din silang mga available na snacks na pwedeng bilhin. Natuwa nga lang din ako nung nakita kong nakadisplay dito yung mga achievements ng may-ari nga nitong Isabero Microblading. Ang dami nga niyang plake na nakadisplay dito dahil balita ko nga mga mare na ilalaban pa nga siya sa ibang bansa para sa microblading competition. Uy, abon, hindi talaga ako nagkamali ng pagpunta dito. Wala pa nga si Ma'am Isabel nung dumating kami dito mga mare kaya naman after ko nga matur yung loob ay tumambay nga muna kami dito sa waiting area dito sa may kapihan. Dito nga sa loob ay marami nga rin silang available na snack na pwedeng bilhin at eto't umorder nga lang kami ni Mega ng caramel macchiato tapos hot nga sa akin at sa kanya naman ay cold. Hindi nga kami nainip parehas ni Megan dito dahil nagkukwentuhan nga lang kami tapos ay nanonood nga lang din kami ng TV at nakaka-relate nga ako mga mare dahil ang mga tugtugin nga ay mga 90s. Namit ko pa nga itong asawa ni Ma'am Isa kung hindi nga ako nagkakamali mga mare talaga namang napaka-humble nila. Tapos ayun maya-maya nga lang mga mare pinatawag na nga rin ako dahil bababaran ng araw ng anesthesia cream itong aking kilay. At kung mapapansin nyo nga mga mare talaga namang napakakapal ng aking kilay at talagang hindi po ako marunong magkilay mga mare ni mag-drawing hindi po talaga ako marunong at hindi talaga ako nag-aayos. Sobrang pangarap ko talaga na makapagpaayos ng kilay mga mare at sa wakas ay matutupad na. Nung namanhid na nga ang aking kilay mga mare pinatawag na nga ako ni Ma'am Isa sa loob at tinanong nga lang niya ako kung ano daw ba mga gusto kong mangyari sa aking kilay. Kaya naman ang sagot ko nga sa kanya mga mare yung parang natural na kilay lamang na medyo makapal dahil medyo malapad nga ang aking muka tapos ay maitim. Dinrawingan nga muna niya ang aking kilay mga mare para malaman nga kung babagi nga sa akin yung gagawin niya tapos ayan at nag-start na nga rin po siya. Habang nakahiga nga ako dyan mga mare ay sobrang kinakabahan talaga ako dahil akala ko ay masakit nga ako magpa-microblading pero hindi pala mga mare at hindi mo talaga mararamdaman. Siguro mga 1 oras lamang ginawa ni Ma'am Isa yung kilay ko mga mare at eto na nga ho ang kinalabasan nyo. Skuday! Akala ko talaga mga mare, eto na nga yung resulta ng kilay ko at talagang mapapaiyak na nga ako ng mga oras na yan at hindi ko nga alam kung makakalabas pa ba ako. Ano ma'am, nagustuhan mo ba? Parang sumobra naman po kasi ma'am. Parang sumobra po siya. Ayun na yun ma'am. Pwede siyang panipisan. Siguro sa second session para mag-lighten muna. Pero ngayon hindi na siya maninipisan. Kasi request mo kanina gusto mo makapal. Saka gusto mo black. Ninipis pa po siya? Ninipis pa yan ma'am. So ngayon lang, syempre bagong gawa.
Ngayon na siya makapal. Parang hindi ako makakalabas nito. Mga ano lang naman ma'am, 1 week. Magbabalat na yan. Okay na sa'yo, ma'am. Hindi po. Oh, ito na siya. Yan. Okay na sa'yo? Hindi po. Akala ko Ayan. manipis lang Di ma'am. ba request mo kanina? Yan na yan. Yan ang kilay mo. Oh. Ang buhok. Ayan. Maganda pa, maganda. Maganda. Pwede po Dito bang nipisan lang ng konti, ma'am? Ganito po Sa second talaga. session na yan, ma'am, kung gusto mo panipisan. Parang hindi ako makakalabas nito. O, di ba? Ang ganda. Feeling mo kasi kanina makapal na. Ngayon, sinundan lang natin yung shape kasi para hindi maahit yung natural mong kilay. Hindi ko alam. It's ko a ba alam? prank! It's a prank. Ayan, nalatang hindi ka nanonood ng ano ko, ng mga videos. May prank din ako, ganyan din kakapal. Sige, linisin na natin para mas makita mo na yung ganda ng kilay mo. Ay, sige po. Diyos ko, mga mare, tutulo na sana ang luha ko ng mga oras na yan, pero mabuti na lang talaga at it's a prank lang pala, Diyos ko, day. At eto na nga yung totoong resulta ng kilay ko, mga mare, talaga namang pakak na pakaka, talaga namang napagkakaganda. Ombre powder brows nga daw ang ginawa sa akin ni Ma'am Isa, mga mare, tatagal nga daw ito ng 2 to 3 years. Sobrang thank you po talaga sa Isabero Microblading dahil natupad na nga ho ang matagal ko ng pinapangarap. At syempre, lahat nga ho ng mga kababaihan, kaya naman sa mga gusto nga hong magpakilay ay strictly by appointment nga lang ho sila. Meron nga rin silang branch sa Taytay Rizal, Tanay Rizal, Visayas Avenue Quezon City, Katipunan Quezon City, at sa Ampid San Mateo Rizal. Kaya naman sa mga kapwa ko babae dyan ay may pa-surprise nga ho tayo, basta't i-follow, i-like at mag-comment nga lang ho kayo sa page ng Isabero Microblading. At syempre, i-share nyo na nga rin ho itong video na to para mas marami pa nga hong makaalam. I-check nyo nga ho ang kanyang FB page, mga mare, dahil marami na nga ho siyang nagagawa ng pre-kilay at siya na nga mismo mag-a-announce sa kanyang page. After ko nga magawa na, pinaliwanag naman sa akin yung aftercare at grabe, mga mare, hindi na nga ako makapag-antay sa final result. Pagkatapos nga, mga mare, umuwi na nga rin kami ni Megan dahil baka maiwan nga kami ng bangka, pero bago nga kami umuwi, dumaan nga muna kami sa Jollibee dahil gutom na nga kaming dalawa dyan, yes, good. Sa bangka na nga lang namin ito kakainin dahil baka mamay maiwan nga kami, mahirap na. Nang makompleto na nga ang capacity ng bangka, mga mare, umalis na nga rin ho kami at mabuti na lang talaga at wala pa nga hong unos at payapang-payapa pa nga ho ang dagat. Kaya naman kung nagustuhan nyo nga ho itong video na to at kung nakarating nga ho kayo hanggang dito sa dulo, ay baka naman pa-heart at pa-share at syempre pa-follow na rin po. Yun lang, mga mare. Maraming salamat sa panonood and see you on my next vlog. Bye!